Sa pagpapatuloy ng ating kwento, makikitang nag-uunat ang ating bida, habang sinasabi nito na siya ay sobrang napagod. Dahil sa wala itong tulog dahil sa ginanap na investigation. At nagtanong si Julian kung may idea na ba sila kung sino ang nasa likod ni Kyle sa naganap na pangyayari. Sinabi ni Lloyd na wala pa rin silang idea, bagamat may mga nahuli na sila at sinubukan gamitan ng confession spell ay hindi ito gumagana dahil ang mga ito ay nasa ilalim din ng protection spell kung kaya ang confession spell ay hindi gumagana. Dito ay iniisip ng ating bida na gusto na nito na matapos at maresolba ang assassination attempt sa Reyna para sila ay makabalik na sa kanilang bayan. Pero di nito alam kung paano dahil walang masyadong detalye sa libro patungkol dito at baka ito ay ilalabas pa lamang sa susunod na season ng librong ito. At sinabi rin nito na ang pangyayaring ito ay nangyari ng mas maaga ng 3 taon kesa sa libro. Kung kaya may mga posibilidad na mas marami pang pagbabago ang mangyayari sa hinaharap. At para sa ating bida ay hindi ito magiging maganda dahil mawawala ng saysay ang mga nalalaman nito patungkol sa libro. At naalala nito na may mga na-acquire itong mga powers. Naalala rin nito ang huling sinabi ng mensahero sa kanya patungkol sa kung saan magagamit ang CP na hindi alam ng ating bida kung gaano ba kahalaga ang compliment points na ito. Matapos nito ay muling nagtanong si Julian kung nasaan si Javier, kung ito ba ay sumasailalim pa rin sa investigation. Sinabi ni Lloyd na ito ay hiwalay na pinatawag ng Reyna, dahil sa na-attain na nito ang pagiging swordmaster. Dahil sa sinabi ni Lloyd ay makikitang gulat na gulat si Julian. Kung kaya sinabi ni Lloyd kung bakit ito gulat na gulat, alam naman nila na si Javier ang tumalo kay Kyle at si Javier lang din ang isang kayang gumawa nun dahil sa siya ay isang swordmaster na ngayon. At dito ay tila napagtanto ni Julian kung ano ang maaaring mangyari na baka sila ay iwan na ni Javier at magtrabaho na kasama ang Reyna, pero sinabi lang ni Lloyd kung hindi ba nito kilala si Javier. Samantala, napunta naman ang scene kung saan kinakausap ng Reyna si Javier. At sinabi nito na dahil sa ipinakita ni Javier na kakayahan sa paggamit ng espada at ang aura sword na ngayon pa lang nito nakita, ay ipinag-utos ng Reyna kay Javier na ito ay maging captain ng kanyang Royal Guard. Ngunit sumagot si Javier at humingi ng tawad sa Reyna, at sinabi na hinihiling nito ang pangunawa ng Reyna dahil sa kawalan nito ng kakayahan na umalis sa tabi ni Baron Arcos. Sinabi ng Reyna na hindi niya ito tinatanong sa halip ay inuutusan niya ito, na kung saan sinabi rin ng Reyna na ang hindi pagsunod sa kanyang utos, ay katumbas na ng pagtataksil at sinabi nito na alam na ni Javier kung ano ang maaaring mangyari kasunod nito. Kung kaya sinabi ni Javier na nagpapakumbaba ito at hiniling na hayaan na muna ng Reyna na makapagpaalam ito sa kanyang Lord Baron na si Arcos. Kung kaya sinabi ng Reyna na napakaganda ng pagsasabi ni Javier na mas gugustuhin pa nito na mamatay kesa ang magsilbi sa kanya. Kung kaya dahil dito ay sinabi ng Reyna na nirerespeto niya ang naging desisyon ni Javier at hinayaan na ito na umalis. At nagpakita naman ng pasasalamat at paggalang si Javier. Paglabas ni Javier ay makikita ang nag-aalala na si Julian at nagtanong kung ano ang sinabi ng Reyna kay Javier. Na nakangiting sinagot ni Javier na ito ay mananatili bilang knight ng Frontera family. Nalubos na nagpasaya kay Julian. Samantala, sa gabi ay makikitang nakahiga na tila nagmumuni-muni ang ating bida habang tinitingnan ang mga maaaring skills na makuha nito sa bawat honorary title na ibinigay sa kanya. Habang iniisa-isa niya itong tingnan at basahin ay may isang honorary titles ang mas nakapukaw ng atensyon ng ating bida. At ito ang Magentano, I'll Carry You. Kung saan sinasabi na ang Reyna ay nagtitiwala sa kanya kung saan ay magiging malaya ito sa mga hinala ng iba. At dito ay nakabungis-ngis na sinabi ni Lloyd na ang mga maharlika na nahuli ng dahil sa kanya, na kahit ano pa ang sabihin ng mga ito ay magiging baliwala dahil sa honorary titles na ito. Matapos noon ay napatingin ito sa buwan at nasabi na napakaliwanag nito. Nang may biglang mensahe na dumating, at sinabi na ang kabilugan ng buwan ay nagliliwanag sa kalangitan. Kung saan nakatanggap ng 22 CP ang ating bida. Pagkatapos ay may mensahe ulit na lumabas, kung saan gamit ang CP ay masusulyapan nito ang ending ng scene sa kwentong ito. At dahil dito ay napaupo ang ating bida at masaya ito na sinasabi na ito ang isang paraan para makita ang mangyayari sa hinaharap, kung saan nai-imagine na nito ang matamis na buhay na papalapit sa kanya.
Kung kaya pinindot na nito ang yes button. Pagkatapos ay biglang nagdilim ang paligid ng ating bida na tila dinala ito sa ibang dimensyon. Matapos noon ay napatanong ito sa sarili kung nasaan ito, pero napagtanto nito na siya ay nasa bayan nila mismo ang Frontera Estate. Pero lahat ng nasa paligid nito ay sira-sira. Nagtataka ito kung ano ang nangyari sa kanilang lugar. Nakita rin nito ang mga patay na villagers. Kaya naglakad-lakad pa ito at nagtatanong kung anong klaseng ending ito. Sinusubukan niyang sumigaw at humanap ng tao dito pero walang sumasagot. Maging ang tagapaghatid ng mensahe ay hindi rin sumasagot sa kanya. Hanggang sa makita niya ang kanyang sarili at si Javier, maging ang Baron at Baroness na patay na. At ang Lloyd na nakikita niya ay umiiyak at sinasabi ng kung sana ay dumating ito ng mas maaga. Sana ay naprotektahan pa nito lahat. At dito ay nagalit ang ating bida, at paulit-ulit na sinabi kung anong klaseng ending ito. Nang biglang may marinig itong paparating. Pagtingin nito ay nakita nito ang napakaraming locusts. Kung saan naglakad si Javier at inatake ang mga pesteng locusts. Patuloy at paulit-ulit na nagbibitaw ng pag-atake si Javier sa mga ito. At napatanong si Lloyd kung nagawa ba ni Javier na mapaalis ang mga ito. Matapos noon ay bumalik na sa normal si Lloyd pero halos di ito makapaniwala sa kanyang nasaksihan na maaaring mangyari sa hinaharap. Kung kaya nagtanong ito sa mensahero kung ang kanya bang nakita ay mangyayari. Kung saan sumagot ito na pwede ito maniwala sa mensahero at pwede ring hindi. Ngunit dapat ni Lloyd isipin ang tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari kung ito ay magkakamali. At dahil dito ay mabilis na nagpunta ito sa palasyo para kausapin ang reyna. Habang ito ay tumatakbo ay iniisip nito ang sinabi niya sa spoiler. Na kung saan sinasabi nito na kung ito ay dumating ng mas maaga. Hindi nito alam kung gaano kaaga dapat ito makarating, basta ang iniisip na lang ni Lloyd ay makabalik ito sa Fronteras Estate sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ng ating bida na alam nito ang eksaktong dahilan ng pag-atake ng mga locust. At dito ay tila di makapaniwala ang reyna sa sinasabi ni Lloyd. Na kung saan ang buong Cremona region ay magiging dumi. Sinabi ni Lloyd na tama lahat ng naririnig ng reyna mula sa kanya. Dagdag pa ng ating bida na kailangan nila paghandaan ang paparating na kalamidad. Samantala ang reyna ay tila naguguluhan sa mga sinasabi ng ating bida. Kaya nais pa nito malaman ang iba pang detalye. Kaya sinabi ni Lloyd na ang paparating na kalamidad ay gawa ng kalaban nilang bansa ang Asfahan Nation. Na kung saan ang mga ito ay sinusubukan gumawa ng isang domino attack gamit ang mga mapaminsalang mga halimaw para ubusin ang kanilang lakas. Dagdag pa ng ating bida na sinisira ng mga ito ang mga tirahan ng mga halimaw na nakatira sa silangan para ang mga ito ay magpunta pa kanluran. At pagkatapos ay dahan-dahan nila itong itutulak na parang domino, kung saan ang mga halimaw na ito ay maghahasik ng lagim sa silangang bahagi ng ating rehiyon sabi ni Lloyd. Pagkatapos ay naalala ni Lloyd na base sa librong ito ay mangyayari ito pagkatapos ng 3.5 taon pa. At maliban dito ito ay mangyayari na malayo sa Frontera Estate. Kaya din ito maintindihan kung bakit ang timing at details ay biglang nag-iba. Samantala ang reyna naman ay sinasabi na posible na gumawa ng hakbang ang Asfahan mula sa Eastern Wilderness, pero bigla nitong tinanong si Lloyd kung paano nito nalaman ang patungkol sa Asfahan at sa suspicious movement nito. Namutla ang ating bida habang nag-iisip ng isasagot sa reyna, at sinabi ng reyna na tila napakaraming itinatago ni Lloyd sa kanya, na kung saan mas nagdududa pa ito kesa sa Asfahan. At dito ay nakaisip na ng isasagot ang ating bida, kung saan sinabi nito na meron itong koneksyon sa mga ogre na nagmula sa Wasteland Sand and Steel Tribe na nagpadala sa kanya ng impormasyon patungkol dito. At dahil dito ay may mensahe na naman na dumating na nagsasabi na nakuha na ng ating bida ang buong tiwala ni Reyna Alicia. At sinabi ng reyna na bibigyan niya ito ng kanyang mga kabalyero at ng mga mages bilang suporta kay Lloyd. At binigyan din ng karapatan si Lloyd na siya nang mag-command sa mga ito. Ikinatuwa naman ito ng ating bida. Kaya naman matapos ng pakikipag-usap ni Lloyd sa reyna ay agad itong umalis. Sinabi ni Javier na ipaliwanag ni Lloyd kung ano ang nangyayari. Sinabi lang ni Lloyd na kailangan nilang makarating sa Fronteras Estate sa loob ng 5 araw.
Sinasabi ng ating bida sa sarili na madali na lang ni Javier matatalo ang army ng isang maliit na bansa. Na kung saan kapag natalo niya ito gamit ang isang atake ay babagsak ang moral ng kanilang kalaban. Kaya lang moral lang ng mga tao. Pero sa pagkakataong ito ay hindi tao ang kanilang makakalaban kung kaya wala itong moral. At ang mga ito ay naghahanap at ginagawang pagkain ang mga nasa harap nito. Mula dito ay inutusan niya si Pudong na magpunta sa isang lokasyon at sinabi na magkita sila doon sa eksaktong oras. Kaya mabilis na umalis si Pudong. Makalipas ang ilang araw ay nakarating na sila sa Fronteras Estate at nasabi ng ating bida na ang salitang mas maaga na panahon sa spoiler ay talagang napakaiksi. Habang ang mga farmers naman ay makikitang tila nababahala sa kanilang nakikita sa himpapawid, at napapatanong kung ano ang mga ito. At dito ay sinabihan ni Lloyd na kailangan na nilang magsialis sa kanilang mga bahay. At humingi ito ng pinakamalaking pantakip sa kaldero. Mula sa oras na ito ay nagsimula na sa pag-atake ang mga locust. At sinisira nito ang mga nasa paligid. Makikitang inaatake ng mga ito si Emily, mabuti na lang at dumating ang Baroness para tulungan ito. At sila ay nagmadali na lumabas ng kanilang mansyon. Takot na takot ang Baroness nang napatingin ito sa labas ng bintana at napapatanong ito kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Baron Arcos na kailangan na muna nilang lumabas at sumama sa kanilang mga sundalo. Pero pagbukas pa lang nila ng pinto ay napakarami ng locust ang nag-aabang sa kanila. Si Bayer naman ay mabilis na sinabihan ang kanyang mga tauhan na mag-assemble sila sa mansyon ng Baron. Pero nakarinig ito ng tao na humihingi ng tulong. At naisip nito ang sinabi sa kanya ni Baron Arcos na kung sakaling may mga sakuna na darating sa kanilang bayan ay unahin nitong iligtas ang kanilang mga villagers kesa sa kanya. Kaya mabilis na pinuntahan ni Bayern ang villager na humihingi ng tulong para protektahan. Maging ang mga ogre ay tumutulong rin sa pakikipaglaban sa mga locust. At sinabi ng leader na kahit ito na ang last day nila sa mundo ay kailangan pa rin nilang gampanan ang kanilang sinumpaan sa kanilang kapatid na Frontier family. At ang lahat ay nagpatuloy sa pakikipaglaban sa mga pesteng locust. Matapos nito ay dumating ang ating mga bida. Nadala ang malaking takip ng kaldero. Habang hinahampas naman ito ni Javier. Dahil sa ingay na naririnig, ang mga locust ay natuon ng atensyon sa ating mga bida. At dito ay nagsimula na silang habulin ng mga ito. Habang sila ay hinahabol, sinasabi ni Lloyd na nakakatakot ang itsura ng mga pesteng ito. Patuloy sila sa pag-ikot sa kanilang bayan para tipunin ang lahat ng locust. Kung kaya patuloy na hinahampas ni Javier ang malaking takip ng kaldero para makuha ang atensyon ng lahat ng kanilang madaanang peste. Pero tila napalakas yata ang paghampas ni Javier, pero makikitang nag-e-enjoy ito sa kanyang ginagawa. Sinabi ni Lloyd na nakasulat ito sa libro, na kung saan ang mga locust ay tumutugon sa mga ganitong uri ng malakas na tunog. Matapos nito ay sinabi ni Lloyd na ang sunod nilang pupuntahan ay ang Lacona. Na kung saan naisip ni Javier na maging sa critical condition na ito ay naisip pa rin ito na tulungan ang karatig bayan nito. Kaya naman tumaas ang approval rating ng ating bida mula kay Javier. Pero ang nasa isip ni Lloyd kung bakit niya gusto tulungan ang Lacona dahil ayaw nito mawala ang kinikita nito galing sa pagbabayad ng tubig ni Viscount Lacona. Pagdating sa bayan ni Visconde Lacona, makikita ang Visconde na walang kaalam-alam kung ano ang mga ito. Nang biglang pasok nila Lloyd, nagtataka ito kung bakit nandoon sila Lloyd. Pero pinakitaan ito ng nakakatakot na itsura ng ating bida na mas mukhang nakakatakot pa kesa sa mga locust. At sinabi kay Lacona na wag nitong iisipin na i-delay ang pagbabayad nito ng tubig sa kanya. Matapos noon ay nagpatuloy na ulit sila sa pagtitipon ng mga locust. Sinabi ni Javier na kung ang plano ba ni Lloyd ay dumaan sa mga gusali at mag-concentrate sa pag-ipon ng mga peste para ilayo sa kanilang lugar. Pero sinabi ni Lloyd na wala itong plano, sa halip ay gusto lang nito na maging siraulo dahil masarap daw iyon sa kanyang pakiramdam. Kaya napasabi na lang si Javier kung ano ba ang mali sa taong ito. Habang si Lloyd naman ay patuloy na sinisigaw ang kanyang pangalan habang nagdadaan sa mga bahay-bahay. Kaya sinabi ni Javier na i-save nito ang kanyang lakas, dahil wala namang maitutulong ang pagsigaw nito.
Pero sinabi ng ating bida na ginagawa niya yun para alam ng mga tao kung sino ang nagliligtas sa kanila. At muli na naman sinabi ni Javier kung ano ba talaga ang mali sa taong ito. Matapos nun ay sinabi ni Lloyd na ang next na pupuntahan nila ay sa Merritt's Wetlands, pero tila may problema silang kakaharapin. Dahil sa meron ding paparating ng lupon ng mga locust sa harap nila. Kaya sinabi ni Javier na pumwesto si Lloyd sa kanyang likod. At inatake nito ang mga nasa harap na locust. Matapos nun ay sinabi ni Lloyd na magaling dahil ngayon ay naipon na nila ang mga peste sa iisang spot. Pero may problema ulit dahil ang mga kabayo nila ay nanghihina na. Na kung saan kapag sila ay maabutan ng mga locust siguradong magiging hapunan sila ng mga ito. Kaya dito ay sinabi ni Lloyd kay Javier na ihanda nito ang likod niya. Sabay tumalon sa likod ni Javier. At sinabi na si Javier muna ang magiging kabayo ni Lloyd. Kaya inutusan na niya itong tumakbo. Bagamat tila naiirita si Javier ay no choice na ito kundi ang sundin ng kanyang Master Lloyd. At nang halos maabutan na sila ng mga ito ay tinawag ni Lloyd sina Bangol at Hammang na nakaabang mula sa ilalim ng tubig. At ginamitan ni Bangol ang mga locust ng utot na nag-aapoy. At si Hammang naman ay ginamit ang water spray skill nito. At pagkatapos ay ang pinagsamang atake ng ating mga bida na nagpapulbos sa iba pang mga peste. Pero sinabi ni Javier na bagamat na naubos na nila halos lahat ay may mga iilan na natira pa rin na patuloy na naninira sa kanilang bayan. At tinanong nito si Lloyd kung ano ang kanilang gagawin. Pero sinabi ni Lloyd na wag na iyon alalahanin ni Javier. Dahil ang kanilang clean-up crew ay parating na sa mga oras na ito. At makikita nga natin si Master Pudong kasama ng 300 warriors ng mga ogre, at ang mga puting kabalyero at mages na galing naman mula sa Reyna. Kung saan sinabi ni Lloyd na hayaan na nila ang mga natitira sa mga ito. Dahil meron pa silang dapat na alalahanin at sinabi ni Lloyd na ang Monster Domino ay hindi natatapos sa iisang wave lang. At dito muna natin puputulin ang video na ito. Kung nagustuhan mo at nais mong sundan lahat ng upload sa page na ito ay pakipindot lang ng subscribe button dyan sa ibaba. Pati na rin ang bell button para isa ka sa agad na mano-notify once may bago tayong upload. Maraming salamat.